Dear Kuya Bono, kumusta ang lahat? Mahigit 2 taon na mula nung mabasa mo ang part 2 ng kwento ko noong July 2021. Ang totoo, wala namang masyadong nangyari sa buhay ko. Wala akong masyadong may kukwento tungkol sa sarili kong buhay pero meron kasing isang tao na gustong-gustong sumulat ako dahil hindi raw niya kayang gawin ang sarili niyang kwento. Siya ang pamangkin kong si Don Don at parang siya ang bida ngayon sa part 3 ng kwento kong ito. Sa kasalukuyan, Kuya Bono, ay nandito ako sa Auckland, New Zealand. Isa kong yaya ngayon. Yaya ng apo kong si Melino, anak ng anak kong si Eliza, na dito na ngayon nakabase sa New Zealand. Kung matatandaan nyo, sumama siya noon sa boyfriend niyang Tongan na si Angelo. Nagtapos din ng medicine si Angelo sa UST at doon sila nagkakilala at nagkaibigan ng anak ko. Kaya lang ay nagkaroon para sila ng malaking problema sa Kingdom of Tonga na siyang dahilan para sila ay maghiwalay. Nagpunta si Eliza dito sa New Zealand na isa ring bansa dito sa Oceania. Kapit sila lang ito ng Tonga. Mahigit 1 taon na rin ako dito at sa totoo lang ay gustong-gusto ko nang umuwi dahil sa anak kong si AE na ngayon ay 10 years old na, grade 5. Kaya lang hindi ko naman maiwan-iwan itong apo kong napakapogi. Si Eliza kasi ay nagtatrabaho sa isang ospital. Araw-araw ko nakaka-video call sila dyan sa Pilipinas. Si AE, si Alfie na mister ko at maging si Don Don na siya ngang nangungulit talaga sa akin na magpa-update sa kwento ko para daw madugtungan din ang kanyang kwento na naging paksa din kasi sa part 2 ng aking kwento. Kung matatandaan nyo, nabuntis ni Don Don si Bernadette na legal na asawa ng Koreanong si Bing na dati ko ring naging partner. Kahugot kung hindi mo napakinggan ang part 1 at part 2 ng kwento ko, tiyak na malilito ka ngayon at sinasuggest ko na iwanan mo muna ito at pakinggan ang part 1 at part 2. Suggestion lang naman. Pero sa mga nakasubaybay sa kwento ko mula pa ng primera, go na tayo! Sabi ni Alfie noon, part ito ng part 2, mag-anak na raw kami kasi malaki na si AE. Sa totoo lang, miss ko na rin talagang mag-alaga at magpalaki ng baby. Kaya lang, September 2021 ay nag-chat si Eliza at ang sabi niya ay buntis siya. Sabi ko naman, okay ka lang ba dyan, anak? Hindi ba kayo kasal ni Angelo? Bakit nagbuntis ka na? Hindi sinadya. But I'll keep it. Paano ka makapagtrabaho kung buntis ka at kapag nanganak ka, sino mag-aalalay sa'yo? Ikaw? Sino pa ba? Natuwa ako, Kuya Bono, kasi makakapunta ako ng Tonga at makikita ko ang magiging apo ko. At dahil doon ay kinausap ko si Alfie na hindi pa kami pwedeng mag-anak ulit dahil ayokong buntis ako kapag nagpunta ako sa Kingdom of Tonga. Saglit na natigilan si Alfie noon, pero hindi ko siya tinanong. Hinulaan ko lang ang laman ng isip niya, and it's either disappointed siya na madidelay ang pagbubuntis ko or hindi okay sa kanya na lumayo ako at maiwan silang puro lalaki sa tana. Kuya Bono, sa tana na kami nakatira noon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang tana, ito ay tumana or farm, kung saan ako nagpatayo ng parang rest house lang na bahay namin noon na may 2 kwarto.
Sa amin ni Alfie ang isang kwarto at kina AE at Don na pamangkin ko naman ang kabilang kwarto. That time ay grade 3 pa lang si AE at nag-aaral sa elementary school sa barangay. Magkahalili sina Don at Alfie sa paghahatid sa kanya sa school. Kung si Alfie ang maghahatid, sa kotse sila sumasakay. Kung si Don naman ay sa single na motorsiklong niregalo ni Eliza noon sa pinsan niyang si Don. Maganda ang bonding ni na AE at Don, Kuya Bono. Para silang magkaibigan at madalas ay nauulunigan ko sila sa kabilang kwarto na nagbibiroan, nagkakaladyaan at nag-i-Englishan. Hindi kasi nakatapos man lang ng high school si Don. Hanggang second year high school lang ang inabot niya. Nakakabasa naman pero hindi bihasa. Hanggang isang araw ay nasabi sa akin ni AE na gusto daw ng Kuya Don niya ang matutong mag-English dahil may tao siyang kakausapin. Isang tao na hindi marunong magsalita ng Tagalog o Ilocano. Sino daw? Tanong ko kay AE. Ewan ko ba? Hindi naman niya sinabi. Naisip kong baka may ka-textmate o ka-chatmate siyang taga-ibang bansa. Mahilig kasing mag-cellphone si Don noon. Sa bawat pagkakataong wala siyang ginagawa ay cellphone ang hawak niya. Alam ko din na kadalasan ay si Bernadette ang ka-text niya. Alam ko na dapat ko siyang bawalan sa pagkikipag-ugnayan pa niya kay Bernadette dahil mali yun, kahit sure pa siya na anak niya ang batang isinilang ni Bernadette. Maling-mali pa rin yun dahil kasal sina Bing at Bernadette at ayokong isipin ni Bing na kinukonsinti ko si Don sa relasyon nila ng pamangkin ko. Ang pagtataka sa isip ko noon ay nakatuon kay Alma. Imposibleng hindi niya napansin na wala ni katiting na wangis ng Koreano ang anak ng pamangkin niyang si Bernadette. Siguro hindi alam ni na Alma na may namagitan kina Don na pamangkin ko at Bernadette na pamangkin niya. Kaya lang sa tuwing mapapalalim ang pag-iisip ko tungkol kay Alma ay nakakadama ako ng negative vibes. Kaya tinutuon ko na lang ang atensyon ko sa ibang bagay. Masyado kasing maraming pangit na alaala ang dinulot ni Alma sa buhay namin at ayokong mabawasan ng kahit konti ang mga sandali sa buhay ko na dapat ay ginugugol ko para maging masaya. Sabi nga nila, do not let the past affect your present life. Noong mga panahong yun kasi Kuya Bono ay parang nagsisimula kami sa panibagong buhay sa Tana. Iniwan ng tuluyan ni Alfie ang trabaho niya sa pinsan niya sa Lawag City at pumirmi na siya sa amin sa Iging. Wala siyang trabaho pero marami silang ginagawa ni Don noon. Nagpatayo sila ng piggery at poultry na hindi naman kalakihan. Yung piggery ay parang pang 30 na baboy lang at yung poultry naman ay pang 100 manok. Bumili din si Alfie ng 4 na kambing, 3 babae at 1 lalaki. Padadamihin daw nila. Liban doon ay nagtanim sila ng mga gulay at ang gulayan ng araw-araw halos na pinagtutuunin nila ng oras nila. Lahat ng yun Kuya Bono ay alam kong bago para sa asawa ko. Lumaki siyang may kaya sa buhay ang kanyang pamilya at hindi ko maalalang na-engage siya sa agrikultura. Nagbabasa lang yan ng libro o nagre-research sa internet ng tungkol sa agrikultura kasi nga wala talaga siyang karanasan sa mga yon. At alam kong malaking challenge para sa kanya ang mga gawaing yon dahil alam ko nahihiya siyang dumipende lagi sa anak naming si Eliza.
na siya talagang pinagmumulan ng pera namin buwan-buwan. Ako okay lang sa akin na ginagastusan kami ng anak ko. Kilala ko ang anak ko. Alam kong kaligayahan niya ang mag-provide para sa amin. Pero si Alfie kasi ay maraming pagkukulang sa kanya lalo na nung maliit pa si Eliza at alam kong hindi nabura ang mga yun sa isip ni Alfie. Kaya naman nahihiya siyang umaasa lang kami sa anak namin. At dahil dyan Kuya Bono ay sineryoso ni Alfie ang babuyan, manukan at gulayan dahil naniniwala siyang makakapag-akyat ang mga yon ng sapat na pera para sa pamilya. Ako naman ay tumutulong din sa kanila kapag wala akong ginagawa kasi nga may sarili din akong ganap sa buhay, ang alagaan at pakainin sila. Yes, isa akong full-time mother and housewife noon at ikinagagalak ko ang tungkulin ko sa aking asawang si Alfie, sa anak kong si AE at sa pamangkin ko si Dondon. Si Dondon na noon pala ay dumadaan sa isang emotional and mental challenge sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung bakit nagising ako ng pasado 1:00 nung madaling araw na yon. Nag-CR ako pero napansin kong may tao sa balkonahe. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana upang silipin kung sino ang naroon. Kahit madilim, ilaw lang ng cellphone ang liwanag doon ay alam kong si Dondon ang nakaupo at umiiyak doon. Tumuloy ako sa banyo ngunit paglabas ko'y sinindi ko ang ilaw ng salas. Nakita kong lumingon si Dondon pero nakita kong gumalaw ang kamay niya upang punasin. Ang mukha niyang noon siguro ay hilam sa luha. Nilabas ko siya sa balkon at kinausap. Noong una ayaw niyang magkwento. Okay lang daw siya pero ang sabi ko, tayo-tayo lang dito Don at nasa poder kita. Hindi ako pwedeng manahimik na lang dahil alam kong may pinagdadaanan ka. Napilitan siyang magsalita Kuya Bono pero alam kong hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya siyang aminin na mahal niya si Bernadette at ang anak nila. Pero si Bernadette ay nagbago na at nakipag-break na pala sa kanya. Ayon pa kay Dondon, dati daw ay nagmamahalan talaga sila. Lingid yun sa kaalaman namin dahil magkakasama kami sa malaking bahay sa Tugigaraw pero wala talaga kaming idea na may nangyayari pala sa kanila. Gumigising daw ng madaling araw si Dondon upang puntahan si Bernadette sa kwarto nito. Si Bernadette na naghihintay naman sa kanya. Minsan naman daw ay si Bernadette ang kakatok sa kwarto ni Dondon sa tabi ng garahe. Kaya sila nakabuo sa kabila ng katotohanang kasal si Bernadette sa Koreanong si Bing. Naging kami rin ni Bing noon kaya alam ko kung bakit nadarang si Bernadette sa mas bata at pinagtaksilan niya ang asawa niya. Hindi ko nalang i-elaborate dahil hindi ako komportable sa topic na ito. Hindi ko rin kasi masasabing naging loyal ako Kuya Bono. Maalala niyo siguro na nagmahal din ako ng iba noon. Anyway, nawala talagang antok ko nung madaling araw na yon matapos akong makinig sa salaysay ng pamangkin ko, pati ang hindi niya napigilang pagluha sa harap ko at pagsasabing, mahal na mahal ko si Berna, tita. Pati ang anak namin. Pero wala akong magawa kasi nagbago na si Berna. Hindi na siya katulad noon. At yun nga, makipaghiwalay na siya sa akin. Nasa akin Kuya Bono yung kagustuhang magpunta ng Tugigaraw at kausapin si Bernadette dahil sa matinding awa ko sa pamangkin ko. Ayon pa kasi kay Dondon, may usapan daw sila ni Bernadette noon na hihiwalayan ni Bernadette si Bing at uuwi sila ng Lasam upang doon magsama at mamuhay ng simple
kahit daw mahirap basta't magkakasama sila. 24 na si Dondon noon, 23 naman si Bernadette at nauunawaan ko na kapag ganong edad, kasagsagan talaga sa pag-ibig. Hindi ko maalis sa isipan ko ang magduda na baka alam na ni Alma ang tungkol kina Bernadette at Dondon at baka sinulsulan o inimpluwensyahan na ni Alma ang pamangkin niya na makipaghiwalay o makipaglimutan na sa pamangkin ko. Kinabukasan, Kuya Bono, ay kinausap ko si Alfie tungkol doon. Sinadya ko siya sa taniman ng radish na noon ay malapit ng anihin. Hindi pa ako nakakakita ng nakatanim na labanos sa buong buhay ko. Natutuwa din si Alfie noon dahil wala pang 30 days mula nung magtanim sila ay next week na daw ang anihan. Ang totoo, gusto kong magpaalam nun kay Alfie na pupunta ako ng Tugigaraw. Isasama ko si Dondon upang baka sakaling magkausap sila ni Bernadette. Natinag si Alvin noon dahil siyempre alam niya ang kwento tungkol kina Bing at Bernadette. Ang sabi niya, bakit parang mali eh? Hindi ba dapat inilalayo mo si Dondon sa kanila? May anak sila, Lakay. Kahit na. Mabilis na sagot ni Alfie pero parang pinagsisihan niya ang sagot niyang yun dahil sa pagtitig ko sa mga mata niya. Naalala niya siguro na noon ay pinabayaan niya ang anak namin. Si Bernadette na ang pumutol sa ugnayan nila ni Dondon. At ang ibig sabihin lang noon ay hindi niya kailangan si Dondon sa buhay nila. At isa pa, bakit? Lalo lang magkakagulo kung isisiksik pa ni Dondon ang sarili niya dahil may legal na asawa si Bernadette. Nakinig ako kay Alfie, Kuya Bono, pero para sa katahimikan ko at para na rin kay Dondon ay tumuloy kami ng Tugigaraw. Wala kaming ibang pinuntahan kundi ang malaking bahay. Isang may edad na babae ang nagbukas ng maliit na gate. Noon ko lang nakita ang babaeng yon. Mayroon siyang malaking balat sa kaliwang pisngi niya. Magalang siya, Kuya Bono, kahit na malaki ang tanda niya sa akin. Mampa ang tawag sa akin. Sinabi ko ang sadya ko. Si Bernadette kako pero hindi pa siya nakakasagot ay bumukas ang main door ng salas ng bahay at iniluwa nito ang Diyosa ng kasamaan, si Alma. Ano kailangan nyo? Malakas at tonong ng uuyam niyang tanong tsaka taas noong humakbang palapit sa amin. Ni hindi nagawang ibukas ng babae ang maliit na gate. Hindi ikaw ang sadya namin na Alma kundi ang pamangkin mo, si Bernadette. Bakit anong kailangan niyo kay Bernadette? Gusto lang namin siya makausap, Alma. Ganun ba? Eh kung may pera ka, bumili ka ng ticket at pumunta ka sa Korea para makausap mo si Berna. Nagkatinginan kami ni Dondon pero kaagad nagtanong si Dondon kay Alma. Yung bata po, nasaan po yung bata? Anong bata? Yung bata po, yung anak po namin ni Berna. Anak? Paano ka naman magkakanak kay Berna? Nababaliw ka na yata, Dondon. Wala na ba kayong makain kaya't natutuyo na yung utak mo? Kuya Bono, hindi ko inaasahan ang dramang yun ni Alma pero sa totoo lang ay nalito rin ako. Hindi ganun katalino ang pamangkin ko at naisip kong baka prank lang siya ni Bernadette tungkol sa baby.
Baka kung saan-saan lang kinuha ni Bernadette ang mga pictures ng bata na sinend niya kay Dondon. That time kasi ay hindi ko pa nakikita ang mga pictures na yon. Gayunpaman ay alam kong hindi pa rin magiging maayos ang pakikipag-usap namin kay Alma. Hindi nga kami pinapasok ng gate kaya hinila ko na si Dondon. Ramdam kong ayaw niyang sumama kaagad. Nakatingin si Dondon sa malaking bahay sa bintana ng kwarto ni Bernadette. Malabis ang pag-aalala ni Dondon noong nasa isang waiting shed kami at naghihintay ng tricycle na masasakyan. Panay pa rin ang lingon sa malaking bahay. Tita, bumalik tayo doon. Nagsisinungaling si Tita Alma. Don, kailan mo ba huling nakachat si Bernadette? Matagal na po. Blinak niya na po ako eh. Hindi natin makukuusap ng matino si Alma. Kilala mo naman yun. Tita, pwede hindi mo na ako uuwi ng igig. Magpapagabi ako dito at mamayang gabi, aakyat ako sa bakod nila. Alam ko, nandun lang si Berna. Don, delikado yan. Pwede ka na lang ipapulis pag ginawa mo yan. Gusto mo bang makulong? Nakita ko ang magkahalong panlulumo at pagkalito sa gwapong mukha ng pamangkin ko. Umuwi na tayo. Doon na lang tayo sa bahay mag-uusap-usap kasama ang Tito Alfie mo. Ang ugali ni Dondon ay halatang namanan niya sa side namin. Sa father side kasi niya, hindi sa pagmamalabis pero mayroon siyang dalawang uncle na playboy, may mga anak sa labas at may dalawa siyang pinsan na lalaki na nakabuntis pero pinabayaan o tinakbuhan ng babaeng nabuntis nila. Samantala si Dondon, sobrang nagdilim ang mundo niya dahil sa pag-iwas sa kanya ni Berna. Alam kong hindi makatulog ng maayos si Dondon sa pag-iisip kung nasaan ang anak nila ni Bernadette. Nanibago ako sa sobrang katahimikan sa kabilang kwarto. Kwarto nila ng anak kong si AE. Madalas kasi dati ay maingay sila kapag gabi, nagbibiroan, nagkakaladyaan. Pero mula nung makipaghiwalay si Bernadette kay Dondon ay naging tahimik na sa kabilang kwarto. Minsan pa noon ay pumasok si AE sa kwarto namin at bumulong sa akin ng, "Mama, parang umiiyak si Kuya Dondon." Lahat din, Kuya Bono, ay ginawa ko para matulungan si Dondon at matapos ng ilang buwan, ang natatandaan kong huling pag-uusap namin tungkol kay Berna ay noong sinabi ko sa kanya na walang ina ang magpapabaya sa kanyang sariling anak. Hindi kasing sama ni Alma si Berna at sure ako, Dondon, na hindi magagawa ni Berna na pabayaan ang anak niya. Kailangan lang niya itago ang baby niya dahil baka malaman ni Koreano na nanganak si Berna. Nung time na yun, Kuya Bono, ay naniniwala na ako na totoong nanganak si Berna dahil sa 3 pictures ng baby na ipinakita sa akin ni Dondon. Wala si Berna sa 3 pictures na yon pero yung background ay kwarto talaga ni Berna sa malaking bahay. Nakuhanan din ang tukador na binili ko noon sa isang Japan surplus. Mula nung kausapin ko si Dondon ay parang unti-unting nagluwag ang pananaw niya sa buhay. Unti-unti siyang nagkaroon ng katahimikan at sumigla na hanggang sa isang hapon ay nakangiting lumapit sa akin si A at ang sabi, "Mama, may girlfriend si Kuya Dondon. Nakita ko kanina. Nag-kiss sila."
Noon na rin nabawasan ang pag-aalala ko sa pamangkin ko, Kuya Bonong. Hindi pa ako nagka-interest noon na alamin kung sino ang bago niyang girlfriend, pero yun ay napakagandang senyales na matapos ng mahabang panahon, sa wakas ay naka-move on na ang pamangkin ko. Araw-araw ay nakikita ko siyang nakangiti. Hindi na nagpupuyat sa gabi at madalas ko na ulit marinig ang kulitan nila ni A sa kabilang kwarto bago sila matulog. Naisip ko noon na yun ay dapat naming ipagdiwang, kaya't isang umaga habang kumakain kami ng almusal, ang sabi ko kay Don, Don, bakit hindi mo isama dito yung girlfriend mo mamayang gabi para makasala natin siyang kumain? Magluluto ako ng masarap. Yes! Ganito ang reaksyon ni A.E. Sige po tita, sasabihin ko po sa kanya. Kapag ganong araw kasi, Kuya Bono, ay dumadating ang notification sa cellphone ko na pumasok na sa bank account ko ang remittance ni Eliza. Pupunta naman kami ni Alfie sa Tugigaraw para mag-withdraw at mag-grocery na rin. Bandang 1:00 ng hapon ay dumating nga ang notification sa cellphone ko, pero nagtaka ako kung bakit nag-iba. Dati ay Western Union pero bigla ay Remitly na. Habang naliligo si Alfie noon ay tinawagan ko sa messenger si Eliza dahil nakita kong naka-online siya. Dati kapag ganong oras kasi, 1:00 dyan sa Pilipinas ay 6:00 naman sa Tonga, at kasisimula pa lang niya sa duty sa ospital kaya hindi siya naka-online. Hindi kaagad sinagot ni Eliza ang tawag ko kaya't hinayaan ko na lang. Sanay na ako sa kanya na siya lagi ang tumatawag at madalas kapag tinatawagan ko ay hindi kaagad siya sasagot. Kapag nakita niya ang miss call ko ay tsaka pa lang siya tatawag. At ganun din ang nangyari nung araw na yon. Nak, na-receive ko na yung remittance mo pero bakit nagbago? Lumipat ka ba ng bangko? Ma, lumipat ako ng bansa. Ha? Nandito na ako sa New Zealand. Nung una, Kuya Bono, ay naggalit ako sa anak ko dahil ang dami na palang nangyari sa kanya na hindi niya ipinaalam sa amin. Naghiwalay pala sila ni Angelo, ang boyfriend niyang Tongan noon. Ang kwento niya, mayroon daw mayamang kamag-anak si Angelo na nagbalak magtayo ng ospital at isa si Angelo sa 4 na magkakasosyo sa itatayong ospital. Kasama din ang isang babaeng doktora na isang Australian na noong una pa lang daw ay nahahalata na ni Eliza na nagpe-flirt kay Angelo. Madalas daw ay nagmi-meeting ang mga stockholders at madalas ding umuwi ng 10 oras ng gabi si Angelo. In short ay nagduda na talagang anak ko na may kaagaw na siya sa kanyang gwapong boyfriend. Pero hindi raw inaway o sinitaman lang ni Eliza si Angelo. Sa halip ay palihim siyang naghanap sa internet ng malilipatan sa Australia, Papua New Guinea, New Caledonia at New Zealand na mga bansa din sa Oceania. Halos sabay daw na nagkaroon ng response ang Papua New Guinea at New Zealand, pero pinili ni Eliza ang New Zealand dahil ang isang staff ng ospital na inaplayan niya doon ay nagbiyahe pa ng Tonga upang tulungan ang anak ko na makalipat sa kanilang bansa. Naging mabilis daw ang proseso ng pag-cross country ni Eliza at nagulat na lang si Angelo nung araw na nakaimpake na si Eliza. Hanggang nung araw na yun ay pinilit ni Eliza ang kumalma at umiyak na lang nung iyakapin niya for the last time ang mahal niyang Tongan na jowa.
Sa totoo lang, Kuya Bono, nakikita ko ang sarili ko sa anak ko, pero mas magaling at mas matapang siya. Talagang malalim ang pagkatao ng anak ko. Imagine mo, naramdaman niyang nag-iisa na siya sa Tonga dahil ang kaisa-isang taong kakampi dapat niya ay naagaw na ng iba. Hindi siya nagwala o gumawa ng iskandalo kasi alam niyang kapag nagkagulo ay walang tutulong sa kanya. Natural na durog ang puso ko sa pag-i-imagine kung paano ang naging buhay ng anak ko habang nagtitimpi at nagtitiis siya. Buntis pa naman siya noon pero hindi pa raw halata at inilihim din niya sa ospital sa Auckland. At inilihim din niya sa ospital dito sa Auckland na buntis siya dahil baka daw hindi siya tanggapin. Nakalipat nga siya dito sa New Zealand pero 4 months lang nakapagtrabaho dahil nahalata na raw ang tiyan niya. Hindi siya tinanggal. Pinag-maternity leave lang siya with pay pa rin. Pinag-ayos na rin ako ni Eliza noon ng mga papers ko para makapunta nga dito sa Auckland. At noong September 19, 2022 ay nag-flight na rin ako papunta dito. 1 buwan bago ko makita ang pagdating sa mundo ng napakapogi kong apo. Maayos ang lagay ng anak ko dito. Totoong New Zealand is one of the best countries in the world, lalo na sa mga professionals. Ang ganda ng apartment niya dito. Modern design na 3 palapag. Row house siya, kagaya din ng mga apartment dyan sa Pilipinas, pero moderno ang design dito at ang neighborhood ay hindi congested kundi magkakalayo ang mga bahay at lahat halos ay may landscape sa harap. Maluwang at napakalinis na mga kalsada. Talagang natuon ang panahon ko kay Eliza at sa apo kong si Melino. Yes, nagtaka ako nung una kung bakit tunog luma ang pangalan ng apo ko, pero ang sabi sa akin ni Eliza ay Tongan word yan, ma, na ang ibig sabihin ay peace. E ano naman ang love? Tanong ko pa noon. Ofa. Sagot niya. Pero hindi ko pinili ang love kasi nirealize ko na hindi talaga love ang totoong nagbibigay ng contentment sa buhay ng isang tao. Mapapasaya ka ng love syempre, pero kapag nasira, masasaktan ka, magsasuffer ka hanggang sa maghangad ka na ng katahimikan, peace, kapayapaan sa puso mo. Peace is also acceptance of everything, lalo na ang pagtanggap na walang mananatili sa tabi mo forever. They all come and go. Nung una kinontra ng isip ko ang sinabing yun ni Eliza, pero na-realize ko din na tama siya. So okay kami dito. 3 months pa lang pagkatapos manganak ng anak ko ay bumalik na siya sa trabaho, kaya't sa akin talaga naiwan si Melino. Mabait naman siya at healthy, kaya't wala kami naging problema. At dyan naman sa Pilipinas, habang nandito ako ay may mga nangyayari din na hangad kong sana noon ay aktwal kong nakikita. Brinake ni Jennifer si Dondon. Dahil nakatagpo ito ng mas higit sa pamangkin ko, kaya't muli ay
naging malungkot na naman ang buhay ng pamangkin kong si Dondon. Chinachat ko na lang siya noon at pinagpapayuhan na siguro hindi pa talaga dumarating ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Then, dumating si Jessica. Anak ng babaeng ka-live-in dati ni Alfie noon sa Amerika. Itinuring kasi ni Jessica na tatay talaga niya si Alfie kaya sobra daw niyang na-miss ang asawa ko. Podiatry si Jessica sa Amerika. Doktor din siya pero hindi siya nag-aral sa Traditional School of Medicine. Ang Doctor of Podiatric Medicine or Podiatrist nga ay espesyalista sa paa o sa ibang bahagi ng binti. Dumating siya dyan sa Pilipinas noong April 2023 at nagkamabutihan sila ng pamangkin kong si Dondon. Halos magka-age lang kasi sila. Matanda lang ng 1 taon si Jessica. Mabait naman daw si Jessica pero mapaghanap siya ng katarungan o hustisya at hindi siya napapakali kapag may taong mahalaga sa kanya na hindi trinato ng patas. Nung malaman ni Jessica ang kwento ni na Bernadette at Dondon, gumawa ito ng hakbang. Hanggang sa dumating pa sa puntong nagkausap sila ni Bing sa KakaoTalk, isang app na ginagamit sa Korea. Nalaman nilang wala sa Korea si Bernadette, pero naipaalam ni Jessica kay Bing na nagkaanak si Bernadette at si Dondon ang ama. Natural, umusok sa galit si Bing at sumugod ng uwi dyan sa Pilipinas. Ganun kasi si Bing, Kuya Bono, padalos-dalos siya. Once na napatunayan niya na ang isang bagay, a-action ka agad yan at ang ending, napalayas sina Alma at Bernadette sa malaking bahay. Binenta ni Bing ang bahay sa murang halaga. Ginastusan niya yon ng 5 milyong piso noon. Binenta lang niya ng 2 million. Kinuha niya ang 1 million at yung 1 milyon ay binigay niya kay Alfie. Bakit? Kasi nga, dati nang ibinigay ni Bing sa amin ang bahay na yun pero binawi lang niya dahil nabaliw nga siya kay Bernadette. At sinong bumili ng malaking bahay at lupa sa halagang 2 million? Si Jessica. At ngayon ay doon sila nakatira. Doon din tumuloy ang pamilya at ilang kaibigan ni Jessica noong magdatingan sila para sa kasal ni na Jessica at Dondon na sobra ko talagang pinanghinayangan dahil hindi ko nasaksihan ng aktual kasi nga nandito ako sa New Zealand. Gayunman, Kuya Bono, ay sobrang happy ako para kay Dondon at siya nga itong nangulit sa akin na isali ko daw ulit ang kwento niya sa part na ito ng kwento ko. Yung may edad na babae pala na may balat sa mukha na nagbukas ng gate noong magpunta kami sa malaking bahay ay nanay pala ni Bernadette. At siya ngayon ang nag-aalaga sa bata, yung anak ni na Berna at Dondon. Nasa abroad din daw si Bernadette, domestic helper sa bansang Saudi Arabia, at ginagawa niya yun para sa anak niya. Nakapunta na rin sa Amerika si Dondon pero 2 months lang daw sila doon. Inayos lang daw ni Jessica ang papers niya upang makapag-stay ng legal dyan sa Pilipinas for good and for life. Balak niya magtayo ng clinic niya sa Tuguegarao City. Kami naman, baka sakaling makauwi kaming 4 dyan sa December 2024. Bakit 4? Kasi nandito na rin si Angelo, ang Tongan fiancé ni Eliza. Nagkabalikan sila. Dito na rin nagtatrabaho si Angelo. Hindi raw natuloy yung pagpapatayo nila ng ospital sa Tonga. Gustong-gusto na ni Angelo na pakasalan si Eliza pero ayaw pa ng anak ko. At kung magpapakasal man daw sila ay hindi dito, hindi rin sa Tonga kundi dyan sa Pilipinas. Sa June kapag bakasyon na ni na AE ay pupunta sila mag-ama dito para magbakasyon din. And that is what I am excitedly waiting. Marami actually akong hinihintay, Kuya Bono, na nagpupuno ng excitement sa puso ko.
Hindi lang ang pagdating ng mag-ama ko dito sa June, ang pag-uwi namin sa December, ang kasal din na Eliza at Angelo, kundi maging ang nilalakad din na Dondon at Jessica ngayon para makakuha ng karapatan si Dondon sa anak nila ni Bernadette. Nakikipag-cooperate naman daw si Bernadette pero nasa sodi nga siya kaya't halos hindi daw umuusad ang proseso. Gayunpaman, I am rooting for this to happen positively. For now, hanggang dito na lang muna Kuya Bono ang part 3 ng kwento ko. Nagsimula ako bilang kapuso noong 2009, kahugot noong 2021, at kahugot magpakailanman. Naisip ko nga, baka itong apo kong si Melino ay magiging kahugot din dahil boses mo ang lagi niyang naririnig kapag dadalawa lang kami dito. Anyway, maraming salamat ulit Kuya Bono and may God bless you and every kahugot sa buong mundo. Nagmamahal, Ellie. Kahugot na Ellie, una sa lahat, maraming salamat ulit sa pagbabahagi mo for the third time ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Believe na ako sa iyo sapagkat ikaw ay tunay na dating kapuso at ngayon ay kahugot. Maraming salamat. Sa mga kahugot nating nais ding magpadala ng kanilang part 2 o part 3 ng kanilang kwento, bukas ang ating email at dearkuyabono@gmail.com. Okay? Ano bang masasabi ko sa iyong kwento? Siyempre, as usual and as expected ay hangang-hanga ako sa anak mo na si Eliza. Talagang napalaki mo siya ng maayos. Nasa kanya yung mga good traits na talagang hinahangaan ko sa isang babae. Unang-una na siyempre yung katatagan, yung tapang. Hindi biro yung pinagdaanan niya sa Tonga eh. Sa mga OFW, I know na nakaka-relate kayo dyan. Sapagkat kung may mga challenges sa buhay talaga ay mahirap makahanap ng kakampi na kaagad pupunta sa'yo. Ang ganda ng diskarte ni Eliza kasi nga wala siyang in-expect na kakampi sa kanya doon. And sa tingin ko, yun ang the best na paraan. Sabi nga nila, may mga pagkakataon talagang kailangan nating manahimik. Unang-una dyan, kapag galit tayo, wag na lang tayo magsalita o kumilos. Hindi ba? At kapag may mga pinagdadaanan tayo, it's better to be silent din muna habang nag-iisip ng paraan. Congratulations, Ellie, for the good life you're enjoying now mula sa part 1 mo kung saan ikaw ay dalaga at naka-encounter ng mga, napakatitinding pagsubok sa buhay, napakaganda talaga ng kwento ng buhay mo. Totoo mga kahugot na kapag napaka-plain ng buhay mo ay wala kang masyadong maikukwento, Pero pag punong-puno ng challenges, ups and downs, talagang napaka-interesting. Papalakpakan talaga ang iyong kwento. And now, you're a grandmother. Congratulations to you. I know, I can say na nai-enjoy mo yung buhay mo ngayon. And I do hope yung mga expectations mo, yung mga bagay na kamo ay nagbibigay ng excitement sa puso mo ay dumating as you expected or mas sigit pa. Again, Ellie, maraming salamat and God bless you and your family. At ngayon sa ating mga shoutout. Shoutout kay Jackie Lou, mahal na mahal kita always and forever mula kay Jufy Cabison. Padua Baran Heart, shoutout to you. Ganun din kay Izon Bentudan. Lucy Del Bogar ng Lalo, Cagayan, shoutout to you. Shoutout sa anak ko na si Darwin Baladad ng Manawag, Pangasinan from your mother, Ermalinda Evangelista. Shoutout po sa asawa ko na si Lorenzo Padua na palagi nakikinig sa mga kwento mo. At sa dalawa kong anak na sina Sheena at Chris Lawrence. At pa-shoutout na rin sa kay Dina Costales Arcite ng Kuwait mula kay Nestle and Padua of Saudi Arabia. Shoutout sa family ko sa Abra from Ibet Tesoro.
Stephen Joy Daliri Fulgencio of Ontario, Canada. Shout out to you. Maria Ani C. Ignacio of Cabatuan, Isabela. Maraming salamat sa pagtutok palagi. At shoutout sa anak ko sa Minagbag, Quezon, Isabela from Josephine Javier Viterbo. Shoutout sa anak ko si Even at si Rosel ng Santa Maria, Isabela from Kahugot, Sir J.R. Cabaddu. Maraming salamat and God bless you. Faina Tagyam Gabriel of Jordan, shoutout to you. Ganun din kay Samuel Galupo, Moises de la Cruz, Teresa Montel Rosario, Julius Duran Uton, Katrina Trimbresa Magayano, shoutout to you. Susan Aquino Galievo Viernes, may Aquino pala ito. And saan na tayo? Cherisa Mateo Cafagawan of Tuao, Cagayan. Ocampo Ogano Joan Gumirano of Madrid, Spain. Shoutout kina Jovi Ann Ganapin Lawigan sa kanyang asawa at sa anak sa Bagaos, Cagayan. Pabati naman sa anak ko na si Andre Kyle Bonilla with honor ng Friday sa recognition nila. Lagi din po siya nakikinig sa kwento nyo. Maraming salamat sa iyo. Naku, nakalimutan yung sabihin kong coming from ito. For shoutout Kuya Bono sa family ko sa Cagayan Castro family. Matagal na ang inaabangan ng part 3 ni Ellie. Salamat, more power Kuya, and God bless from Maynard Castro. Shoutout kina Tintin at Arlene Inakab ng London, UK. Melody Bautista Rodriguez, Anderson of Oslo, Norway from San Pablo, Isabela. Shoutout po ang aking pinsan na si Mark Jacob M. Vargas na laging nakaabang at laging nakikinig sa mga bagong story nyo from Aldrin Monterosa. Shoutout po sa Tres Marias ko, Laura Jane, Chari Lynn, Chari Leyan, and Cristel. Miss na miss ko na kayo sobra. And hello na rin sa mga friends and relatives ko dyan sa Ojan from Odette Balacano. Shoutout din sa BFF ko si Catherine Domingo from Israel, Rial Velarte from Singapore, Crizel from Qatar, at Honey Jane Acob na lagi ding nakaabang mula ito kay Rowan Justo Corpus Lopez of Kuwait. Shoutout po ng family ko dyan sa Pangasinan, Olegario family from Roseland of Hong Kong. Shoutout kay Kuya Bono kay Ate Del Maragelo na nasa Kuwait ngayon. Isa rin po siya sa mga silent listener mo na taga Isabela from Rosemary Lucas Agsunod at Chuela. Yan na muna, mahigit 20 po yan mga kahugot ha. Sa tingin ko nasa 35 yan. So pasensya na lang sa mga hindi nakahabol at aga-agahan lang next time para sa ganun ay ma-sure nakasali ko kayo sa ating mga shoutouts. Yan na muna mga kahugot. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.